Magandang hapon po at mamaya-maya paggabi na nga rin po, latest weather update po muli tayo. Pero bago tayo magsimula, hihingi lamang po ako ng isang tulong, like lang po, no? At para naman po sa suporta sa ating channel. So patuloy po natin binabantayan. Ito nga pong panibagong active low pressure area na may estimated pong layo na 860 kilometers east of Eastern Visayas po yan. Makikita nyo naman sa ating pinaka-live radar. Pero itong may bilog po na ito po yung ating pinapangambahan ngayon, which is Super Typhoon. Ito nga po si Super Typhoon Bulabin na may estimated pong layo ngayon na 2,190 kilometers east of extreme northern Luzon po yan. So bandang Luzon po, ang hangin niya po may lakas na ngayon, no? Super Typhoon category, which is pumalo na nga po sa 280 kilometers per hour. Malapit pa rin sa sentro na may bugso naman pumapalo, no? Sa 310 kilometers per hour pa northwestward po ang kilo, sa bilis naman po na 20 kilometers per hour. So makikita nyo sa ating pinaka-live radar, no, ay talagang tinatahak niya yung direction nga po bandang North Luzon at pinag-iingat ngayon yung bandang Metro Manila Luzon dahil sa banta nga po ng extension nitong bagyo Super Typhoon Bulabin sa labas nga po ng bansa. Nasa Philippines po siya, pero it doesn't mean na wala po itong epekto sa ating bansang Pilipinas. Halos dikit lang po siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naranasan po natin ang kaunting pag-uulan niya, especially yung malakas na hangin at minsan may kasama pong pag-ulan, pagkulog at pagkitlak. Madalas po yung tuwing hapon at hanggang sa gabi. So kung titignan nyo, 280 kilometers per hour, posible pong humina or posible pang lumakas sa paglipas ng mga oras. So ngayon po, no, mas maganda mag-ingat tayo kung may mga lakad po kayo sa hapon or sa gabi. Mas maganda pong i-check muna natin yung panahon, yung lagay ng panahon para hindi tayo mangamba at mabasa ng ulan. At kung importante naman po ang ating lakad, ugaliin na lang pong magdala ng payong sombrero, kaya naman po jacket, no, in case man magkaroon ng malakas na pag-uulan. Maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil nga po nasa rainy season tayo at nasa kaligitnaan na nga tayo ng buwan ng Oktubre. Ina-expect po natin, no, 2 hanggang 5 bagyo pa ang posibleng pumasok nga po sa ating Philippine Area of Responsibility. But as of now, no, talagang binabantayan nating mabuti yung kilos nga po nitong si Super Typhoon Bulabin. Yung kanyang direksyon po, napakahalagang malaman natin kung ito nga ba ililihis, no, pakaliwa or papasok direkta sa ating Philippine Area of Responsibility at tamaan nga po ang area ng extreme northern Luzon po, no. So patuloy ko po kayong update and please ako yung nakikiusap, mahalaga pong malaman natin, no, ang lagay ng panahon. Hindi lang tayo at dapat aware din po ang ating mga kamag-anak, ang ating pamilya. Dapat bantay sarado tayo sa lagay ng panahon. And please, huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe for more weather daily updates. Maraming salamat po sa inyong lahat and please huwag niyong kalimutan mag-like. Maraming salamat po.